variegated shoots after magbigay ng mga reverted ones. Sobrang dami na naibigay niyang reverted ones, bigla na lang bumalik yung variegation. Nasanay na siyang mag-alaga. So, nakakabuhay na siya kahit medyo maliit lang yung roots. But sana sa inyo na kasi simula pa lang, please do observe. As what I have told you, kapag trailing philodendron na hindi talaga nakakakapit, ayan, namamatay yung mga roots na lumabas. Yun yung mga hindi matataba, pero yung mga nakahawak talaga sa soil, they are really doing well. So, let's just see ha if tama ako. Hugot. Hugutin. Hey guys, welcome back to another Plantzilla video. For today's vlog, we have some plants right here na pwede nang ma-propagate. So, it's time to propagate it today kasi hindi masyadong mainit guys, and luckily hindi pa din umuulan. But maambon guys, ewan ko kung anong klaseng weather meron kami ngayon. Although it has been declared na simula na ng tag-init, pero bakit dito sa amin palaging umuulan? Enough about that. So, let's just move on. Magka-cut kami today kasi meron na naman kaming bagong mga plants. Kaya naman sinasabi na malapit na naman tong mapun. So, ewan ko kung saan ay paglalagay tong mga nadagdag dito. So, if you are interested, just keep watching. But before that, please don't forget to subscribe. Tap the notification bell so you'll be notified pag may bago kaming video. And if you are ready, let's begin. Ayan guys, this is our mother royal queen. Medyo madami-dami na din itong naibigay sa amin. I forgot kung pangilang cut na to. Siguro pang 5 na ang shoot na to. And meron nang nagmamay-ari. So, ngayon lang namin siya siguro mapuputol guys. I think okay na naman. And marami na siyang roots. So, kailangan lang namin na hintayin sana na bumuka to. Kaso, parang hindi naman okay tong leaf na to. Ayan, ayaw mag-focus. Basta, hindi okay yung leaf na to guys. Parang yung ano niya, yung dulo parang may problem. So we'll just propagate it anyway kahit hindi pa nakabuka yung leaf na yan. Kasi meron ding nakasunod na isa pa. Sobrang generous ng mother plant na to guys. Ito talaga yung mother ng mga royal queen na andito sa amin. Tapos, this one is the golden dragon. So, medyo matagal-tagal din na hindi niya naipakita yung variegation niya. Luckily, ngayon yung dalawang shoot na meron siya, puro variegated guys. Etong isa na to, merong green sa kabila but still variegated sa other side. So, we are so excited to have more of this. And medyo nabaliwala nga namin yan kasi akala namin wala na siyang maibibigay. So, pinapatunayan lang niya na mali yung judgment namin. Tapos, itong isa is sa substratum. So, isa to sa mga nabili ko guys na philo na 4 for 1,000 pesos. Pero ngayon, parang pangatlo yata to kasi nakapag-top cut na ako ng 2. So, eto medyo mahaba na. And as what I have told you, kapag trailing philodendron na hindi talaga nakakakapit, ayan, namamatay yung mga roots na lumalabas sa kanya. So, sobrang sayang lang. Kaya puputulin namin tong nasa taas since buhay pa yung mga roots. We will not let the roots die. Kagaya ng mga nangyayari dito. Kasi this one guys is different from other philodendrons. Masyadong soft yung stem niya. Parang I don't know if it will survive easily. Pero naging okay lang din naman yung pinapagate kong ganito. So I think this will be fine. Kailangan talaga naming putulin. It's time. And ito, inatake pa. Ewan ko kung ano na namang umatake dito. So, say hi sa bagong cut Hi. na hair. Bagong cut, bagong cut. Oh, ayan. Magka-cut siya kasi bagong cut daw siya. Ano yun? So, ayan. Meron na siyang... Hala, ang haba. Ganyan kahaba? Ganyan kahaba yung stem niya.
So, masyadong nasa ilalim. Yung potting media namin dito, guys, talagang may soil. Wala dito. Hinahanap yun ng liwanag. Alright. Sobrang ano pala. Sobrang haba pala. Okay, talagang dumikit sa mother plant yan. Dito. Meron pang iba? Meron pang isa dito. Meron pang isa dito. So, kailangan talagang putulin, guys, para makatubo sila. Hindi naman sila katulad ng isang plant dito na kahit hindi tinanggal yung shoot, maganda yung tubo, parang katulad lang din ng mother plant. Ito kasi, guys, iba naman yung sitwasyon niya. So, kailangan putulin talaga. Ayan, that is our Royal Queen. Our first cut for today na medyo madami-dami na ding roots. So, okay na yan. So, finally, meron na kaming maibibigay. Parang pangatlong bigay na namin to ng ganito. 'Di ba? Pangatlo. Alright. Hugasan ko muna yan. Dito. So, huhugasan na muna yan. Bababad lang muna dyan para matanggal yung mga mud, guys. Kasi meron ngang soil yung potting media niya. So, medyo muddy, lalo na at palaging umuulan. So, yung mother plant, okay lang naman yon. Move tayo dito sa kabila. Kasi ito, parang, tingnan nyo guys, yung pot niya kasi nakalagay lang sa soil, kaya ang dumi-dumi, palagi kang umuulan dito. I hope madami ng roots yan, but since naka-anchor naman sa soil yung mga root niya, I think maganda yung tubo niya sa ilalim. So yung mga aerial roots lang kasi na nasa taas, yun yung mga hindi matataba, pero yung mga nakahawak talaga sa soil, they are really doing well. So, let's just see ha if tama ako. Ugot. Hugutin mo. Hala. Oo nga, mataba siya. And yung isa, nagsasanga-sanga pa, which is really better. Dalawa lang yung roots niya, guys. Pero itong kabila, nagsasanga-sanga na. And, sobrang malaki and mahaba. So, kami ngayon, hindi na kami natatakot na magputol ng kahit dalawang roots lang. Pero, I really encourage those who are first timers, those who are just trying out na mag-propagate. Mas maganda po na mas marami yung roots. So, kasi siya, parang okay na sa kanya. Sanay na siyang mag-alaga. So, nakakabuhay na siya kahit medyo maliit lang yung roots. But sana sa inyo na kasi simula pa lang, please do observe cutting your philodendrons kapag meron ng 3 or more roots para mas malaki yung chances of survival. Itong sa amin, kaya lang siguro to. Yan, wala pa yung root. Wala pa. So, nauna talagang mag-develop yung mga roots ng kabila. Kasi dalawang shoot na magkasabay sila, guys. So, hindi pa gaanong nagkaroon ng mga roots yan. Yung kabila lang yung tumubo. So, nag-giveaway siya para sa kapatid niya, Char. Check niyo yung bilite, guys. Kasi meron kaming bilite dito na naka-mound layering. Titingnan niya. Baby pa. As in, maliit pa. Halika, come here. So, ayan, this is our bilete. Sobrang baby pa nito nung minound layering niya. Kasi sa taas talaga yung shoot niya and hindi mo talaga, parang impossible talaga na makita mo na mabilis yung pagdami ng roots. Kaya ginawa niya yan. So, mas maliit yung bottle kasi maliit lang naman na shoot to. Wala pang roots. So, hindi pa ready. Kita mo, ito lang yung first na dahon niya. Tapos ngayon, unti-unti nang nag-form. Dati kasi kung titingnan mo, hindi naman siya mukhang bilite. Yung dahon niya hindi mukhang bilite. Ngayon, better na. Ayan, umuulan na. Sinasabi ko kanina walang ulan, pero ngayon ayan na meron na. So, pakisoli mo na lang yan doon kasi hindi pa yan ready. Halika na sa sabastatom kasi umuulan na po. Ayan, tingnan nyo, sobrang haba ng body niya, guys. Talagang naturally trailing siya. So, wala kaming nailagay na pole sa kanya. Kaya sobrang kawawa itong mga roots na nasa baba. Kung sana nakat yan before. So, madami na kaming sabastatom ngayon. Pero, dahil ngayon lang kami nagka-time na i-cut siya, kaya ganyan. So, meron kami pruning shears. Yun yung gamit namin sa pag-cut. Pwede niyang makita sa Shopee, guys. I have the link. Lalagay ko na lang down below. Maganda yung pruning shears na yan, guys, kasi matibay. Tapos meron pang lock. Char. Ma-adjust din, guys, kapag malaki yung puputulin nyo or medyo maliit lang na sanga. So, ayan.
So, meron kaming tatlo. Parang nag-harvest kami ngayon. Meron kaming tatlo na nakuha for today. Pero meron pang iba guys na pwedeng mapropagate. Lalo na yung mga andon sa likod. So, baka soon, gagawan niya ng paraan. Hindi pa ngayon kasi, ewan ko saan na ito ilalagay. My God. Extend. Mag-i-extend. Mag-i-extend na siya dito. Ayan, we paused for a while kasi talagang umulan. Ngayon nga, medyo dark pa din yung paligid kasi maambon talaga guys. And kailangan namin pumasok kanina kasi lumakas. Pero eto, we are back now. Pinutol niya yung dulo guys, yung pinaka part na nakadikit sa mother plant kasi masyado na ding mahaba. And yung pot namin is hindi naman malalim, so kailangang putulin. But we don't have to worry kasi sobrang dami ng mga roots niya guys. As in, dumami sila kasi lahat ng mga roots niya nasa ilalim ng soil. So hindi nagka-problema when it comes to development of the roots kasi lahat nakatouch sa soil. So, makikita nyo naman, nagsasanga-sanga and it is ready. So, siguro hihintayin na lang namin na mukha yung pinakabagong dahon niya, which is something na hindi na namin hinintay bago kinat. Kasi nga, hindi naman okay yung tip ng dahon niya. Ewan ko kung anong problema dyan. But, kapag meron na yung bagong dahon, guys, and naka-recover na, magiging okay na yan. This Royal Queen will be beautiful kasi lahat ng mga Royal Queen namin dito, wala naman yatang problema. Except dun sa isa na hindi naputol kaagad. Meron pa parang isa dito na kailangang i-cut yun. Mahaba na. So, eto guys, uunahin namin kasi may naano kami na pagbibigyan. Alright. So, maglalagay lang siya ng potting media and then we'll move on to the next pots. So guys, we are done with this one. Ngayon, we are now moving on to the Golden Dragon or the Lime Fiddle na maganda kasi variegated siya. So, we will keep it. Syempre, kasi yan na lang yung variegated na Golden Dragon na meron kami. Yung before kasi na ipamigay namin, tas di namin in-expect na hindi na siya maglalabas ng variegated. So, yung meron kami dito, mga green na lang. Buti na lang itong mother plant niya, sobrang bait. Nagbigay pa sa amin ng dalawang variegated shoots after magbigay ng mga reverted ones. Sobrang dami na naibigay niyang reverted ones. Bigla na lang bumalik yung variegation. Ewan ko kung ano yung nakapag-trigger sa kanya na maging variegated ulit. Pero, I think, lalabas at lalabas talaga. Kung variegated talaga yung mother plant mo, lalabas at lalabas yung variegated shoots, guys. Pero, hindi agad-agad. So, sa mga nag-worry, hintay-hintay lang. Eto, mag-cut ka lang ng mag-cut. Darating din yan. Ayan o, ganyan yung kulay ng dahon niya. I super love it. So, that's ready. Pwede na yung itanim. Dalawa lang yung roots niya. Still, healthy naman and matataba kasi naka-anchor din sa soil. So, yun lang. Yung mga roots na, yung mga aerial roots na nasa labas, guys, na hindi nakahawak sa soil. Hindi talaga ako nagtatrust sa ganun. Kapag nagpuputol ka tapos ganun lang and then konti lang. So, hindi kami sold out sa ganun. Mas mabuti yung mga kahit dalawa lang basta yung roots galing dun sa ilalim kasi sobrang healthy nila and nagsasanga-sanga pa. So mas mabilis silang dumami. Ayan. So tatapusin niya yan tapos we will move on to the subhastatum which is this one. So sobrang bilis lang nito guys kasi nagpo-propagate lang naman kami. Mukha nga kaming nag-harvest ngayon. Sana all no. Para kaming nag-harvest ng gulay. So, we have 3 for today. Tapos nakadalawa kami kahapon or tatlo. Diba? Ang saya. Ha? Pwede na nasa Yung silver sword? O, meron kaming silver sword. Yung mga ganyan guys, oh. Yung mga roots kasi niya, hindi naka-anchor sa soil. So, mas gusto naming paramihin muna yung mga roots na yan bago siya i-cut. Ooh. Hindi din naman namin hihintayin na tumagal pa kasi just like the subhastatum, since pareho din silang trailing guys, darating yung time na mamamatay yung mga aerial roots na lumabas kasi hindi naman nakakapit or wala namang napagkukunan ng nutrients. Na tayo sa last pot guys which is the subhastatum. So yung subhastatum na yan guys, since yan yung natira dun sa mga pinagkunan ko, makikita nyo na maliit pa yan but I have a bigger one which is right here. Ayan.
pero hindi pa kinat. Masyado kong na-appreciate yung dahon niya na lumaki. Tapos nung nakita ko, tinukanan ng manok, kaya makikita nyo, meron ng mga butas-butas. Tapos yung kabilang part, nasunog pa. Mas gusto ko sana na i-top cut yan kasi malalaki na yung dahon niya. Pero sabi ni Gerald gusto niyang paakyatin. No, 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 no. Gusto ko yung i-top cut kasi ang lalaki ng dahon. Ayan na guys, pwede na siyang itanim. Anyway, update ko kayo sa mga pink princesses namin na maliliit while ginagawa niya yan. Alam niyo na naman kung paano gawin yung repotting. So, I'll just update you. Tingnan nyo guys. Look at our pink princesses right here. Ayan. Kahit mga maliliit pa, meron ng kulay. Ang cute. Ayan. Pamain-main na lang po. Charot. Huwag ganun. Ayan. May mga pink na no, kahit maliliit pa. Ganyan din yung itsura ng mother plant guys. Kahit sobrang liit, naka half moon siya. As in, pink yung kabilang half niya, sobrang ganda. Tapos, nawawala yung variegation habang papalaki, nakakainis. Ngayon lang ulit lumabas yung magandang variegation nung tinapcut namin siya and hindi na siya naka-pole. Yan. So, yun guys, natapos na niya yung pang-last natin today, which is the Sebastatum. So, meron kaming 3 for today as what I have said. 3 yung na-propagate namin. Nadagdagan na naman yung ilalagay namin dito. Buti to kasi i-release namin to, may bibigyan kami. Pero itong 2 to, so magiging additional na naman sa hahanapan niya ng space dito kasi talagang siksik na naman tayo ulit dito, nag-uumapaw. So, super crowded na naman tong area na to guys. So, ayan, thank you so much for making it till the end of this video. It has been Maria, the voice of Planzilla Bohol. If you haven't subscribed, please click the subscribe button, pakitap yung bell icon so you'll be notified pag may bago kaming video. Thank you so much for watching. Bye!